So today ay samahan niyo akong gumawa nitong homemade sushi rolls. Grabe, ang sarap niya, promise. First time ko lang tong ginawa pero feeling ko naman ay okay siya dahil nagustuhan ng mga kasama ko sa bahay. Bali, ang inuna ko nga ay ang magprito nitong omelette para mamaya ay madali na lamang at sabay-sabay ko na silang i-slice. So for the main ingredients, meron tayong cooked rice, nori sheets, ripe mango, crab stick, cucumber, and omelette egg. But wait, there's more. Meron din tayong century tuna flakes in oil, lettuce, sesame seeds, at sesame oil. Unahin natin yung sa rice. Since gusto natin yung rice na may konting flavor, gagawa tayo ng simple rice mixture. Sa isang maliit na bowl, ilagay natin ng 2 tablespoon vinegar, 2 teaspoons sugar, at 1/2 teaspoon salt. Haluin natin ng mabuti hanggang mag-combine yung ingredients. Then i-pour natin ito sa cooked rice and gently mix. Huwag masyadong madali ng paghahalo para hindi maging mashed yung rice. Once na na-mix mo na, set aside muna natin. Next naman ay gagawa tayo ng mayonnaise. Sa isang bowl ngayon maglalagay tayo ng 4 tablespoon ng mayonnaise, 1 tablespoon na hot sauce, at juice ng calamansi. Haluin lang natin hanggang maging smooth and well combined. And tada! May creamy, slightly spicy, and tangy mayo dip na tayo. For the next sauce nga ay gagawa naman tayo ng soy ginger na sauce. Sa bowl ilagay ang 1/2 cup na soy sauce, 3 tablespoon na water, 2 tablespoon na sugar, 1 tablespoon na sesame oil, 1 tablespoon na ginger, at 1 tablespoon ng garlic. So haluin lang natin lahat hanggang mag-combine. So dahil nga na-prepare ko na yung mga fillings niya at hindi ko na naipakita sa video, proceed na tayo dito sa nori roll wrapper. Kumuha tayo ng isang sheet ng nori and ilagay sa flat surface or sushi mat kung meron kayo. So spread a thin layer of our seasoned rice over the nori. Hindi kailangang sobrang kapal ng rice. Yung sakto lang para covered yung surface pero may space pa rin para ma-roll natin ng maayos. Then ilagay na natin yung mga fillings. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong mauna. And nagdagdag na nga ako dyan ng sesame seeds and a little sesame oil para mas flavorful. And now yung exciting part, rolling. Pag okay na nga lahat ng fillings natin, so buo na yung sushi. This time hindi na tayo gagamit ng traditional sushi mat kasi ang gamit ko dito ay yung sushi molder. So gagawa ulit tayo ng another. And this time iba naman yung ilalagay natin na fillings. Sana all may fillings. Huy! Ang kagandahan nga dito ay pwede rin kayong mag-adjust ng ingredients depende sa available sa bahay or kung ano yung favorite nyong ilagay sa sushi. Dahil patatlong roll na nga ito, sinubukan kong mag-add ng isang roll ng nori sheets. Same lang din naman sa una yung gagawin natin. And this time iba naman yung fillings na ilalagay ko. So pwede nyong i-drain or i-adjust yung amount ng oil according to your preference para hindi maging sobrang basa yung filling. Omelette egg, cucumber at tuna nga lang yung nilagay ko dito. So ready na, pwede na natin siyang i-roll. Naglagay nga lang ako dyan ng sesame oil then sesame seeds sa labas. Kapag meron nga kayong sushi molder ay madali nyo lang siyang maslice sa parehong side. And look at that, grabe, sobrang ganda niyan tignan. Wag lang sobrang dami ng filling kasi baka sumabog kapag ni-roll. So hindi na natin kailangan ng perfect rolling skills kasi yung molder na mismo ang tumutulong para maging uniform yung shape ng sushi. Ilalagay lang natin siya and slice into bite-sized pieces. Mas madali talaga kapag may sushi molder, especially kung first time mong gumawa ng homemade sushi. May iba't ibang shape na nga din pala ito and meron din siyang pa-heart. Ewan ko ba kung nagmukha talaga tong heart or ano. And this time, iba namang fillings uli yung ilalagay natin. Naglagay nga lang ako dyan ng cucumber, omelette egg, tuna, crab stick, and lettuce. Then, i-roll nga lang natin siya. Nilagyan ko nga pala ito ng sesame oil at sesame seed. After nga niya na ilalagay na natin sa sushi molder. Then, slice, 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 slice. O diba, napakadali na lang. And tada! So, kung mahilig kayo sa sushi, save this recipe and try making your own homemade sushi rolls. And syempre, wag natin kalimutan itong ginawa nating mga dip, soy ginger sauce and mayo dip. Okay, let's taste it. Grabe, ang sarap ng ginawa kong to. Crunchy from the cucumber and the lettuce, sweet from the mango, savory from the tuna and crab stick, plus yung creamy mayo and soy ginger sauce. Ang sarap, promise. Panalo, craving satisfied. And that's it. See you on my next vlog. Bye!